Mga kaibigan, mga kapatid, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Nasa ika-6 na araw na tayo sa buwan ng Enero, sa bagong taon, 2024. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagnililay at magpasalamat tayo sa Panginoon sa napakabuti niyang palagi na nagbibigay sa atin ng mga biyayang ating na gamit sa ating pang-araw-araw na pagsusumikap sa ating buhay. Napakaganda ng mga pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon na minsan nakaligtaan natin at hindi tayo nagsusumikap na madama ang kanyang kabutihan. Ngunit sa likod ng mga ito, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Purihin natin si Jesus dahil sa kanyang kagandahang loob na palagi nating nadarama at palagi nating nakikita, hindi lang sa mga gawain natin, kundi sa mga kapatid din natin nagpapakita ng kabutihan. Maraming salamat din sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagtangkilik, pakikinig, na sa likod ng inyong maraming pinagkakaabalahan, may panahon pa rin kayong magnilay at makinig sa mga pagbasa at sa mga pagninilay na ibinabahagi ko sa inyo. Sa araw na ito, mga kaibigan, ang ating Ebanghelyo ay ibabahagi sa atin ni San Marcos Kapitulo 1, versikulo 7 hanggang 11. Dito sa Ebanghelyo natin, napapansin natin na si Juan Bautista, habang nagpapahayag siya, ay talagang sinasabi niya sa nakakarami na hindi siya ang inaasahan nilang hinihintay, kundi may darating pa. At ang darating na yon ay mas makapangyarihan pa kaysa kanya. Para sa akin, mas magandang pagnilayan natin ito ng mabuti na si Juan Bautista ay sa likod ng maraming nagtiwala sa kanya at sa kanyang pagpapakilala ng sarili, ay kababaang loob niyang tinatanggap na hindi siya ang hinihintay ng mga tao. Siya lang ang naghanda ng madadaanan ng Panginoon. Siya lang ang boses na sumisigaw sa ilang. Siya ang tagadala ng ilaw at ang darating ay siyang totoong ilaw. Siguro mas maganda sa ating buhay, no? Pagnilayan din natin kung tayo rin mismo ay nagkaroon ng kababaang loob, no? Minsan ang nangingibabaw sa ating pagkatao ay yung ating pride, no? And sometimes it is difficult for us to be humble. Humility is really a virtue. Kung si Juan ay sa kababaang loob tinanggap niya na ipadama sa mga tao na hindi siya ang Kristo, kundi may darating pa. At si Kristo mismo ay buong kababaang loob din na naging kaisa siya natin, naging tao siya sa likod ng kanyang pagka-Diyos. At hindi lang yung kanyang pagiging tao, kundi yung kahit yung pag-aalay niya ng kanyang sarili at yung kamatayan sa krus ay tinanggap niya rin. Mas magandang pagnilayan natin ito ng mabuti, na sana sa ating pagtitiwala at pananalig sa Panginoon, maisabuhay din natin ang mga pag-uugali gaya ng pamumuhay na may kababaang loob. Ang pagkaroon ng kababaang loob ay isang biyayang galing sa Diyos. Huwag tayong mahiya na magpakumbaba. Ipakita natin at sana maging saksi tayo na sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, tayo ay mahinahon, tayo ay may kababaang loob. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, turuan mo kaming magpakumbaba. Turuan mo kaming mamuhay ng may kababaang loob. Gabayan mo kami na maging tapat kami palagi sa aming paglilingkod sa iyo, sa pamamagitan ng paglilingkod namin sa aming kapwa. Amen.